Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation yung sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Swords. I feel like yung energy mo, nakikita ko na may mga dumarating dito na sitwasyon sa buhay mo na feeling mo nakapiring ka. Kaya nahihirapan kang makapag-desisyon ng tama. Ang mensahe ng card mo, you feel trapped dun sa sitwasyon na to. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo, and you want to try to remove yourself for this kind of situation. Nakikita ko na you're trying to balance pa rin yung makakaya mo dun sa financial na nangyayari sa buhay mo or dumarating. Pwedeng you want to help people or may mga tinutulungan kang tao na nandyan na umaasa para sa'yo. Some of you, pwedeng may blessing na darating na pinaghirapan nyo din. Nagkaroon ng end doon sa sitwasyon na yun kasi maraming nangyari, sobrang dami na pinagdaanan mo doon and may new beginning na papasok sa buhay mo na malaking changes. May magandang balita na darating. Some of you, may hinihintay ka dito na maumpisahan pero iniisip mo pa kung paano at ano yung gagawin mo. Kailangan mo lang talaga na habaan yung pasensya mo, ibalanse lahat, huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon, sa mga gagawin para hindi magkamali o magsisi sa bandang huli. Merong clarity na parating para sa'yo dito na matagal mo nang hinihintay. Some of you, justice. You feel left out in the cold. May sadness kang naramdaman nung nangyari yon. Some of you, alam mo yung nabibitin sa panggastos. Though, hindi naman ganun ka laki ng problema na yun kasi hindi naman forever na andun ka lang sa sitwasyon na yun. As long na alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung part mo, sinisipagan mo, one day, makukuha mo rin kung ano yung para sa'yo. Very passionate. Itong tao na to gusto niyang iparamdam yun. And also, gagawin nito yung lahat ng makakaya niya na makuha yung attention mo, na mapilis niya kung ano yung mga gusto mo. Clarify natin ang 8 of Swords. 7 of Wands and King of Swords. Nakikita ko na may mga sitwasyon na ginagawa mo lahat ng makakaya mo na bumangon. Kasi alam mo na iyon yung tama. And some of you may nag-a-advise dito na kailangan mong maging matatag para makawala dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng someone here na nagsusungit sa'yo or kahit tong tao na to pwedeng someone sa buhay mo na na naguguluhan pa siya right now na kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi siya makaalis doon. Also, may mga pinaglalaban siya na sa tingin niya tama para sa kanya. Clarify natin ang death. 5 of Pentacles and 4 of Pentacles. Still trying to
save para sa financial kasi naranasan mong sobrang naghirap or nawalan sa buhay. Naranasan mong wala, kumbaga. And gusto mo na makapag-ipon, ma-secure yung future mo. And nakikita ko na unti-unti naman na magkakaroon ng pagbabago dyan. Clarify natin ang temperance. The Moon and Queen of Pentacles. At the back of your mind, you're thinking na kailangan talaga na magawa yung part mo dito. You're thinking to invest something here, pero mahabang proseso, desisyon, and pasensya na kailangan mong gawin dito. And kailangan mong alamin kung handa ka na ba na talaga na gawin or umpisahan to, kung ano yung magiging resulta. Dapat ready ka din sa lahat ng darating para sa'yo. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Tower and the Sun. Nakikita ko dito na nandun yung pride mo. And also, nagkaroon din ng paghihiwalay. Kasi feeling mo, iniwan ka na lang basta na walang paalam. Unti-unti naman na nagiging masaya ka, naghihil na lahat ng situation na nangyari sa past. Clarify natin ang Six of Pentacles. The Emperor and the Hierophant. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo, kaya mas desidido ka na kontrolin kung ano yung nararamdaman mo. Also, pwedeng you want to lead your life for good. Kung ano yung mga ibibigay mo, kung ano yung magagawa mo na kaya mo, yun yung tinutulong mo, ayun yung binibigay mo. Kasi alam mo yun yung makakabuti dun sa part mo. Clarify natin ang Page of Wands. Five of Wands and Queen of Cups. Nagkaroon ng struggle dun sa passion na yun, conflict, and nalungkot ka. Hindi mo naramdaman yung gusto mong makuha dun, which is gusto mo yung nurturing, loving. Kasi right now, sensitive and emotional ka pa. Pag naaalala mo is naluluha ka pa rin, napapaiyak ka pa rin. And hinahanap mo yung mga bagay na gusto mo makita dun. May mga pangarap ka pa or passion na gusto mong makuha. Clarify natin ang Justice. The Magician and Judgment. Meron ditong Justice and Judgment na darating para sa'yo. And marami kang pagtatrabahuan dito. Magagawa mo lahat ng makakaya mo dito or gusto mo dun sa sitwasyon na yun. Kumbaga, ma-achieve mo. May mga pangarap ka or gagawin na alam mo sa sarili mo na deserve mo yun. Clarify natin ang King of Wands. Six of Pentacles and King of Pentacles. Passionate and andun yung itong taon na to, pwedeng career-oriented, businessman, and also very passionate siya sa gusto niya Itong taon na to gagawin niya lahat ng makakaya niya Pero hindi rin siya yung sugod ng sugod. Pag-iisipan niya muna kung ano yung magagawa niya. Itong taon na to, gagawin niya lahat para dun sa mga pangarap niya. Pwede ikaw din to, you're thinking to help or balance yung buhay mo pagdating sa passion and money na
iniisip mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Steady progress. We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings, and action of love. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo, nakikita nila yon. Basta pag sumikapan mo lang kung ano pa ba yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo or pangarap mo, nandiyan lang sila to guide you and help you. And kung may mga bagay ka pang pinapangarap, ipagdasal mo lang yan palagi at gawin mo yung best mo, yung makakaya mo dun sa mga dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.